Sa gabing iyon, ang bayan ng San Isidro ay muli na namang binulabog ng isang aswang. Mula sa madilim na pinagkukublihan ay ginulantang niya ang lalaking biktima. Naging mabilis ang kanyang kilos, maliksi ang bawat galaw. Hindi man lang binigyan ng pagkakataon na makasigaw ang biktima. Agad niyang sinakmal sa leeg at tuluyang winakasan ang buhay nito. Kasabay na yon ang pag-alulungan ng mga asong nagpapahiwatig sa naganap na lagim. Panay na ang hikab ni Natalie pero hindi pa rin siya umaalis sa harap ng laptop. Tuloy pa rin ang pagre-research niya tungkol sa mga aswang, partikular sa nayanggaw ng aswang hanggang sa nakatulugan na niya. Ngunit ang maalimpungatan ay yun ulit ang hinarap. Bigla niya naalala ang dati niyang kaklase sa high school na si Crispin. Ang lola nga pala nitong si Lola Eva ay maraming alam tungkol sa aswang. Tsak na matutulungan siya sa mga bagay na gusto niyang malaman. Kinabukasan din ay agad niyang pinuntahan ang liblib na baryo kung saan naninirahan ang maglola. Nakasalubong niya ang binatang si Crispin sa kakahuyan. Natuwa siya nang makita ito, pero hindi ito natuwa nang makita siya. Sinabi agad niya ang pakay. Ani Crispin, hindi tumatanggap ng bisita ang lola niya, kaya sinabihan niya ang dalaga na huwag nang mag-aksaya ng panahon at umuwi na lang. Pero hindi agad sumuko si Natalie. Sinundan-sundan niya ang binata, kinulit at hindi nilubayan hanggang sa mapapayag niya ito na dalhin siya kay Lola Eva. Nung una ay ayaw harapin ni Lola Eva si Natalie. Matagal na raw niyang kinalimutan ang pagiging isang albularya, kaya anuman ang mga nalalaman niya tungkol sa mga aswang ay matagal na rin niyang itinago sa baul. Ngunit iginiit ng dalaga ang halaga ng maitutulong niya dahil sa paghahasik ng lagim ng isang aswang sa San Isidro. Ipinagtapat ni Natalie na ang aswang na yon ay kanyang ina. Sinabi niyang may sinungitan itong matandang babae na nagtitinda ng daing sa palengke. At nang dumalo sa pista ng kabilang bayan ang nanay niya, ay muling nag-cruise ang landas nila ng matandang babae at doon na nga nagkaroon ng pagkakataon ang huli na mayanggaw siya dahil isa palang aswang ang matanda. Nilapitan daw siya nito at harapang sinabi na amanos na sila, sabay tawa habang nakatingin sa kinakain niya. Mula nun ay nag-umpisa na nga siyang makaramdam ng kakatuwa. Nasabi yun ng nanay niya sa kanya bago tuluyang tumakas at magpatago-tago. Nagtaka si Natalie kung bakit biglang tumawa ang matanda. Nagkamali raw ng taong nilapitan ang dalaga para hinga ng tulong. Dahil ang matanda sa kwento ng nanay niya ay walang iba kundi siya mismo dahil siya ay isang albularyang aswang. Mas pinili na raw niya ngayon ang pagiging aswang kaysa pagiging albularya dahil malulupit ang mga tao sa kanya, sa kanilang maglola tulad ng nanay ni Natalie. Sa halip na umatras at magalit ay lumuhod at nakiusap si Natalie na patawarin ang nanay Berta niya at tulungan itong gumaling dahil nagsisisi na ito sa nagawa. Ngunit nagmatigas si Lola Eva, ipinagtabuyan niya ang dalaga. Ayaw na raw niyang pairalin ang puso na dahilan kung bakit lagi siyang nasasaktan. Inihatid ni Crispin si Natalie at sinabing pagpasensyahan na ang lola niya. Susubukan pa rin daw niya itong kumbinsihin na tulungan si Aling Berta. Nagpasalamat naman si Natalie sa binata. Lingid sa kanila, kanina pala ay nasundan ni Aling Berta ang anak patungo kina Crispin at narinig lahat ang pag-uusap nila. Kaya't pag-alis ng dalawa ay saka nito pinasok ang bahay ng matandang aswang. Sa loob ng kubo ay sinubukan niyang magpakumbaba. Ngunit tinawanan lang siya ni Lola Eva kaya't inatake niya ito at naglaban sila. Hindi pa masyadong nakakalayo sina Crispin at Natalie kaya't nakaabot pa sa pandinig nila ang tila malagim na nagaganap sa loob ng kubo. Dali-dali silang tumakbo pabalik at doon ay nadatnan nila nakahapa nakahandusay at wala ng buhay sina Lola Eva at Nanay Berta. Napasigaw na lang si Natalie sa pagkasindak. Hindi matanggap ni Natalie ang nangyari kaya't pinairal niya ang pagiging matalino at sinubukan mag-imbento ng makakabuhay sa Nanay Berta niya. Hindi niya ito nilibing at sa halip ay tinago niya sa kuweba at sa tuwing makakabuo siya ng inaakala niyang gamot ay pinupuntahan niya ang ina at itinuturok iyon sa labi nito. Ngunit nabigo siya na ibalik ang buhay nito kaya sumuko na siya
at siya mismo ang naglibing sa ina sa liblib na bahaging iyon ng kuweba. Lingid kay Natalie, makalipas lang ang magdamag, ang huling itinurok niya sa Nanay Berta niya ay umepekto. Mula sa hukay ay bumangon ito at naging mas mabagsik na aswang, at sa pangalawang pagkakataon ay naghasik ito ng lagim. Doon naman sa liblib na baryo nila Crispin. Sa araw mismo ng pagtatapos ni Natalie sa kolehiyo ay pinuntahan siya ni Nanay Berta. Nakasilip lang ito at naluluhang tahimik na pinanood ang pagtatapos ng anak. Matapos iyon ay agad na siyang bumalik sa gubat. Nung araw ding iyon ay pinuntahan naman ni Crispin si Natalie upang ibalita ang nalaman niya tungkol sa ina nito. Hindi makapaniwala si Natalie. Sa tulong ni Crispin ay hinanap niya ang kanyang ina. Nang mahagilap nila ito sa loob ng gubat ay humingi ng tawad si Natalie na sana ay hinayaan na lang niya itong mamahinga sa kabilang buhay upang di na ulit ito mahirapan. Umiiyak niyang sinabit ang medalya niya sa kanyang ina. Sa kabila ng mas lumalang kalagayan ay nanatili naman sa isip at puso ni Nanay Berta ang anak. Nang haplusin siya nito sa pisngi ay naramdaman niya sa puso ang pagmamahal nito. Kaya naman inutusan niya si Natalie na itarak na sa dibdib niya ang punyal na hawak nito. Umiiyak ang dalaga, hindi niya magawa. Kaya naman inagaw na lang ni Nanay Berta ang punyal at siya na mismo ang nagtarak niyo sa sarili niya. Napaluhod si Natalie at walang tigil na iniyakan ang labi ng ina. Makalipas ang isang taon, sina Natalie at Crispin ay naging magkaibigan dahil sa mga pangyayari. Hindi man maganda ang nakaraan, ay naging maganda naman ang hinaharap nila. Bawat umaga ay naghahatid ng pag-asa sa umuusbong na pag-ibig sa mga puso nila.